Yung tulong na binibigay ko sa kanya, habang tumatagal ay naging obligasyon ko na. Tinatanggap ko na lang. Kaso nalaman ko, sa iba pala'y galante siya. Meron akong partner at mag 10 years na kami ngayong December. Mabait naman siya, masipag at may diskarte sa buhay. Bago kami nagkakilala, sa akong single mom for 3 years. At sa kagustuhan ko na magkaroon ng isang buong pamilya ang anak ko, ay nagsama kami. Hindi pa man kami nagtatagal ay sinubok na kami. Napaalis kami sa inuupahan niyang bahay dahil hindi na siya nakakabayad ng upa. Naputulan din kami ng ilaw at tubig. At yung mga gamit namin sa bahay ay hindi na namin nakuha. Hanggang sa nakitira kami sa kaibigan niya. Ilang buwan bago kami nakaipon ay nangupahan ulit. Taon din ang binilang bago kami nakapundar ng bagong gamit. Magkatuwang kami sa paghahanap buhay lalo pa at may anak ako. Hanggat maaari kasi ayoko sanang masumbatan tungkol sa anak ko. Kaya ginawa kong lahat para matulungan ko siya para kumita ng pera. Yun nga lang, yung tulong na binibigay ko sa kanya habang tumatagal ay naging obligasyon ko na. Yung tipong tinulungan ko siya sa paghahanap buhay. Pero nung tumagal ay sa akin na niya inasa. Pag nalalaman niyang may pera ako, hindi na siya nagbibigay sa akin. At minsan pag nanghihingi ako, bibigyan niya ako ng 200 na budget. Para yon sa isang araw tapos may sasabihin pa. Tinatanggap ko na lang kaso nalalaman ko na sa iba'y galante siya. Na sa iba nakukuha niya pang magpautang. Hindi siya makatanggi sa iba. Sa iba tumutulong siya pero sa amin ng anak ko hirap na hirap siyang magbigay. Ang katwiran niya palagi ay marunong naman akong dumiskarte. May mga times na ako pa yung nagbabayad ng upa, kuryente, tubig namin. Na kesyo wala daw siyang pera ako na muna. Ilan na rin na nag-offer sa akin sa abroad pero lahat yun ay tinanggihan ko. Dahil nga ayaw niya. Kasi sa hirap ng buhay ayokong makampante. Kasi yung araw-araw nga na kinikita namin talagang kinukulang pa. Hindi nga namin magawang magdagdag ng anak dahil natatakot ako na baka mangyari ulit na namatayan ako ng anak. At wala man lang ako magawa dahil wala kaming financial support. Yes, namatayan ako ng 6 months old na baby na nagbigay ng sobrang trauma sa akin. At ang pinakamasakit sa akin ay yung gusto kong magkaanak ulit. Pero hindi ko magawa dahil baka maulit lang ulit yung dati. Lalo pat wala namang progress yung partner ko in 7 years. Napapaisip na akong makipaghiwalay. Kasi ganun din naman, para din akong single mom. Sana'y mabasa niyo at mabigyan niyo ako ng tamang gagawin. Gusto kong makakuha ng matinong sagot. Kahit masakit, mamilan. Letter sender, Bel ng Cavite. Nasa huli na yung sagot mo, Mima. Grabe yung 7 taon mong buhay. Na ikaw yung mas nagbibigay pero ikaw yung nakokontrol. Galante sa barkada pero ginigipit ang pamilya. Dahilan niya magaling kang dumiskarte kaya siya kampante. O edi hindi ka importante. Nakakalibre sa bahay, sa pagkain, nakakalibre ng sakay. Bayong-bayo ang palay. Yun lang ang silbi, hardinero ba yan dati? Kaya mong buhayin ang anak mo pero naghanap ka pa ng sakit ng ulo. Ganito kasi yan kapag mas matimbang yung pain kaysa saya, mag-isip ka. Hindi masamang dumistansya sa bagay na alam mong nakakasakit sa'yo ng sobra. Hindi masamang magpahinga kung alam mong pagod ka. Tandaan mo, pag nagmahal ka, sarili mo pa rin dapat yung uunahin mo. Hindi ang ibang tao, hindi ang partner mo. Walang ibang makakaintindi sa'yo kundi ang sarili mo. Sabi nila, hindi ka daw seryosong nagmamahal kung hindi ka nagpakatanga. Hindi masamang maging tanga, pero wag namang tangang-tanga.